Kapatid, alam mo ba na maaari mong matiyak ang kaligtasan at mapunta sa langit? Kaya kapatid, ang bidyong ito ay magtuturo sa iyo kung paano ka maligtas at matiyak ang pagpunta sa langit ayon sa salita ng Diyos. Tara, umpisahan na natin. Ang kamatayan ay isang kaganapan sa buhay ng bawat tao na hindi natin maaaring takasan. Sa madaling salita, ito ay tiyak na mangyayari sa atin, kaya kailangan natin itong paghandaan. Kaya kapatid, ito ang mga dapat mong malaman. Una, dapat mong malaman na lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ito ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. At ito rin ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Pangalawa, bilang makasalanan, may kabayaran lahat ng ating nagawang kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." At ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, ang Biblia ay nagtuturo na may dalawang uri ng kamatayan. Una, kamatayan ng pisikal nating katawan. Pangalawa, ang espiritual na kamatayan. Sabi sa Revelation 21:8, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Ang pisikal na kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. At ang espiritual na kamatayan naman ay ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos at walang hanggang parusa sa impyerno. Ang lugar na may apoy na hindi namamatay at walang hanggang pagdurusa. Pangatlo, ang magandang balita na mayroon ng nagbayad ng ating kasalanan. Ito ay ang Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 5:8, "But God commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us." Dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran lahat ng ating kasalanan. Ang mga kasalanan na dapat pagbayaran natin sa impyerno ay binayaran na lahat ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ito lamang ang dahilan upang hindi ka na mapunta sa impyerno. At ito ang patunay na ang kaligtasan ay hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 6:23, continuation, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Kapatid, ito ang biyaya o regalo ng Diyos sa atin. Pang-apat, kapatid, ikaw ay maliligtas lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus at wala nang iba pa. Sabi sa John 14:6, "Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito na siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa madaling salita, walang ibang paraan upang ang tao ay maligtas kundi si Kristo lamang. At sa John 3:16, sinasabi na, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." At sa talatang ito kapatid, sinabi niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya o magtiwala sa Kanya ay hindi na mapahamak, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang keyword natin dito kapatid ay ang sumampalataya o magtiwala kay Kristo Jesus.
At kapag ginawa mo yan, kapatid, ay hindi ka na mapapahamak at pagkakalooban ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Malinaw na hindi sinabi dito ng Panginoong Hesus na ikaw ay maliligtas sa pag-anib sa anumang relihiyon at hindi rin sa paggawa mo ng pabuti. Sabi sa Ephesians 2:8 hanggang 9, "For by grace are ye saved, through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At ito ang regalo ng Diyos, at hindi dahil sa iyong ginawa, kaya wala tayong dapat na ipagmayamang. At balikan natin ang talatang Romans 6:23b, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ngunit ang regalong inaalok sa atin ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Ang regalo o gift ay iba sa reward. Ang regalo ay hindi pinagpaguran. Dahil kung ito ay pinagpaguran mo, hindi na ito matatawag na gift, kundi reward na. Kaya kapatid, handa ka naman tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kung ang sagot mo ay oo, narito ang dalawang hakbang para ikaw ay maligtas. Una, magsisi ng kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Tandaan mo kapatid, na lahat ng kasalanan natin ay pinagbayaran na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo at handa siyang patawarin ka. Pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Ito ay ayon sa binasa natin sa John 3:16 at John 14:6 na dapat ay sumampalataya ka sa Panginoong Hesus upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at wala nang iba pang makapagliligtas sa atin kundi siya lamang. Kaya kapatid, samahan mo ko sa panalangin na ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan at dapat magbayad sa lahat ng aking nagawang kasalanan doon sa impyerno. Ngunit salamat po at ako ay handa mong patawarin sapagkat binayaran mo na po lahat ng aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ako ay maligtas. Ako po ay buong pusong sumasampalataya sa inyo at tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat po sa iyong regalo sa akin na buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, kung ang panalangin na yan ay ginawa mong taos sa iyong puso, ikaw ngayon ay nabilang na sa anak ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos sa John 1:12. "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Kaya nga lahat ng nagsipagtanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos, sila na sumampalataya sa Kanyang pangalan. At sa John 10:28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Malinaw na sinabi dito ng Panginoong Hesus na ang regalo ng Diyos sa iyo na buhay na walang hanggan ay hindi niya na ito maaring bawiin pa upang hindi na kayo mapahamak o mapunta sa impyerno at maagaw sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat. Kung naging pagpapala sa iyo ang video ito, ay maaari bang paki-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video.